Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, pag-usapan natin itong balita na itong si Contreras at isa na yan si dating senador na si Drilon, no? Nag-iingay na naman na ito raw si Presidente Bongbong Marcos at si VP Sara pwede raw ma-impeach sa kanilang ginawa. Okay? Ano ba ang kanilang ginawa? Ito raw pag-transfer ng funds ng Office of the President to the Vice President, pwede raw silang ma-impeach dahil may pinanghahawakan silang artikulo, konstitusyon na nalabag nito kay PBBM at VP Sara. Pwede raw silang ma-impeach. Okay, sige, tama kayo dyan. Okay? Pero papatunayan ko dito sa ating video ng Donmar TV na mali-mali na naman kayo. Drilon at ikaw si Contreras, no? Alam naman natin yan si Drilon at itong si Contreras that time sa election kakampi ito sa kabila, di ba? Pero ngayon, sabi nila may na labag raw sila sa batas, sa constitution, no? Na pwedeng ma-impeach si PBBM dito at si VP Sara. Yan, ipapakita ko yung balita na yan pero papatunayan ko sa inyo na mali sila. Okay? So, bago ko ipapakita yung balita na yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? At mga balita nating ipagtanggol ang ating presidente at ang ating vice presidente sa mga taong sa mga oposisyon. Okay? Dito lang yan sa Donmar TV, pagtanggol natin yan. Pero bago ang lahat guys, gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang Donmar TV, noon pa, tayo ay maka Duterte at maka Marcos dito sa ating channel. Kaya ipinagtanggol ko yung dalawa. Okay? So, papatunayan ko sa inyo na itong mga taong kagaya nito ni Contreras at itong si Drilon na hanap ng kamalian dito sa ating presidente at vice presidente, masasabi kong talagang hahanapan nila ng kamalian para lang masira ang pangalan ng ating vice presidente at presidente. Okay? Ipagtanggol natin yan dito sa Donmar TV. Ating ipakita ang video na yan at magre-react tayo dito sa kanilang mga sinasabi. Okay? Let's play the video. You know, I don't want to say this, but I think the remedy here is this is an impeachable offense. This is a gross violation of the Constitution. Isa umanong tahasang paglabag sa saligang batas ang ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paglipat ng nasa 125 million pesos na pondo sa Office of the Vice President o OVP noong nakaraang taon. Ito ay ginamit bilang confidential fund ng OVP na mabilis ding naubos sa loob lamang ng 19 na araw. Ayon kay Professor Antonio Contreras, nakasaad sa Article 6, Section 25, Paragraph 5. Itong Article 6, Section 25, Paragraph 5, nakasabi dito na bawal ang mag-transfer ng funds from the President to the Vice President. Okay, klaro. So, para sa kanila, nag-violate lang itong si PBBM dito at si VP Sara. At pwedeng ma-impeach silang dalawa. Okay? Ngayon, ipagtanggol natin yung si PBBM at si VP Sara. Okay, ituloy muna natin. Ng konstitusyon na bawal ang paglipat ng appropriations o nakalaang pondo, liban na lamang kung ito ay augmentation o para dagdagan ang budget ng isang umiiral na item sa ilalim ng General Appropriations Law mula sa savings ng ahensya. Sabi ni Drilon, pwede lang silang magdagdag ng funds but hindi pwedeng ilipat ang funds. Paliwanag ni Contreras, ang 125 million pesos bilang confidential fund ay wala sa General Appropriations Act o walang batas na nagpapahintulot nito sa pamamagitan ng Kongreso. Bagamat sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na may contingency provision sa 2022 GAA na pinagbatayan ng Pangulo, hindi naman umano pasok dito ang confidential fund dahil walang ganito ang OVP. Nang nangyari ngayon, ang presidente lumipat ng pera
na gagamitin confidential fund Lumipat raw ng pera para gamitin confidential fund ni VP Sara. ni OVP na walang act of Congress kasi yung batas na naglikha nung So impeach si VP Sara at si PBBM. Yan ang ibig mong sabihin. contingency fund nagsabi na pwedeng ilipat ng presidente. Yun ang kiniklaim ni Bersamin. Yung hindi mismo ang Congress na nag-appropriate. Dagdag pa ni Contreras, impeachable offense ang ginawa ng presidente at may pananagutan din. So yan, impeachable offense raw itong si PBBM. At si VP Sara raw na nag-receive ng pera na yan, pwede raw ma-impeach rin si VP Sara. Yan ang sabi ni Contreras. Ang pangalawang pangulo. Meron ding pagkakamali kasi technical Tinanggap niya. malversation. Tinanggap niya. Tinanggap mo. Diba tinanggap Ito yung logic niya. mo tinanggap mo yun nga tayo pag ikaw ay bumili ng nakaw na gamit, pwede ka rin isama sa kaso. Diyan ka mali, Contreras. Kasi kung meron rong ninakaw at binenta at ni-receive naman ng yung nag-buy ng ninakaw, yung dalawa raw ang malalagot. Yan ang ibig niya sabihin. Ibig mo sabihin na nagnakaw sila. Iba yung iba yung proposed budget at ninakaw, Contreras. Huwag mong i-parallel yun dalawa na parehas yun. Diba? Professor ka na. Pero hindi mo alam yung logic ng dalawa. Kino-compare mo. Nakaw. Hindi yung nakaw yung confidential funds. Hindi ba? Ngunit naniniwala din naman si Contreras na batay sa kasalukuyang komposisyon ng Kongreso na kontrolado ng mga kaalyado ng Pangulo, malabong umusad ang isang impeachable complaint laban sa... Hindi raw mai-impeach dahil marami raw kakampi sa Kongreso itong presidente at vice presidente. Dalawang mataas. Alam nyo, grabe yung naratibo nila, no? Talagang binigyan nila ng parang sa tingin ng tao, dirty talaga ang maiisip nyo sa presidente at vice president, di ba? Linagyan na nilang kaagad ng may dami raw kakampi. Na opisyal ng pamahalaan. Hindi porket hindi mangyayari yun, hindi na natin kailangang pag-usapan. Pag-usapan natin yan. Ipagtanggol ko yan mamaya. Tingnan mo. Sa akin, pag-usapan natin para alam ng mga tao na this is just. Sige, pag-usapan natin yan. Wait ka, mamaya. It's possible. Sabi ko nga sa inyo, suntok sa buwan yan. Hindi mangyayari yan. Tingnan na sige ha. Ito, professor. Ito. Tayo ay isang ordinaryong netizen. Pero hindi marunong mag-research itong mga taong ito. Sabi dito sa article na sinabi nila, no, sa paragraph 5 raw ng section 25, no law shall be passed. Papatunayan ko sa inyo na mali sila ha. No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. Yung confidential fund, appropriations ha. Hindi raw pwedeng i-transfer yon from president to vice president. However, the president and the president of the Senate, the Speaker of the House of Representatives, and the Chief Justice of the Supreme Court and the heads of constitutional commissions may by law be authorized to augment, no? Meaning, pwedeng dagdagan. Yun lang ang pwedeng gawin ng mga sa ating three branches of government. Pwede lang dagdagan. Hindi pwedeng i-transfer. Bawal yan. Okay. Tama kayo dyan na hindi pwedeng i-transfer. Ngunit, baka nakalimutan nyo, Contreras, na nakasaad dito na merong mandate, no? Dito sa sinasabi nilang joint circular ng DBM at COA. Baka nakalimutan nyo ito, no? Na ang confidential fund will be spent in the compliance with the existing guidelines, no? Itong DBM at COA, nagagamitin ito, no? Sa mga gagamitin ito sa itong 2015 joint circular. Ito yung hindi in-skip nila, no? Na itong release, reporting of audit of confidential intelligence funds, in the circular, it is clear where we can use the confidential funds
we will make sure, okay, the position and mandate of the President, no, itong 2015 Joint Circular, ito ay signed by the COA, no, ang head ng COA at ang head ng DBM, no, na itong mga governance, Commission of for Government-Owned Controlled Corporations and the Department of National Defense, na itong confidential funds na ito ay gagamitin for security purposes. Okay. So meaning, basta confidential funds, kahit OVP, pwede nilang what do you call that one? Ito nakasabi dito ha, utilize. So walang transfer of funds ang nangyari. Okay? From the President to the Vice President, walang funds na, ito ha, sa tingin ko ha, ito yung aking analysis dito sa mga article na itong mga, hindi kasi nila binanggit itong joint circular ng 2015, DBM at COA, na pirmado yan, na pwedeng i-utilize. Okay? That's the confidential fund of the President, pero pwedeng i-utilize ng Presidente. No? Bakit pwedeng ma-utilize ng Vice Presidente yan? Okay? No. Sabi dito, confidential fund will be spent in the compliance with the existing guidelines from the Department of Budget and itong COA, particular parameters set in the 2015 Joint Circular for the Entitlement. Release, use, reporting, and audit of the confidential and intelligence fund. In that circular, it is clear where we can use the confidential funds. We will make sure that this budget will be used correctly and only to support programs of the Office of the Vice President, he said in Filipino. The positions and mandate of the Vice President allows her to utilize those kinds of funds regarding peace and order and national security. Okay? Merong mga proyekto itong Vice Presidente natin na nag-iikot sa Pilipinas. Okay? Na pwedeng i-utilize itong confidential funds ng Presidente para sa kanyang security, para sa peace and order sa kung saang punta. Funds yan ng Presidente, utilize. So, ibig sabihin, mas naka-lesser ang Pilipino dito. Mas naka-cheaper ang Pilipino dito. Instead na si VP Sara humingi pa ng ibang confidential fund aside from the President, utilize niya yung funds ng Presidente. Nagets nyo? Drilon at Contreras? Ang confidential fund ni Presidente Bongbong Marcos, hindi niya transfer, utilize niya. Iba yung transfer at utilize. Isip-isip rin. Okay? So, walang nilabag dyan sa konstitusyon na yan. So, hindi sila may impeach. Nag-utilize. Okay? Pariha lang yan ng meron kang pamilya. Oh. Binigyan yung pamilya mo, yung kapatid mo, binigyan ng pera ng nanay mo. Oh, ito, baon mo ito. Ha? Baon mo ito. Pero yung kapatid, yung isa, sabi, wag mo na akong bigyan ng baon, ma. Kasi, makikain na lang ako sa kapatid na binigay na baon mo. Ganoon ba? Did you understand? So, walang transfer of funds na nakalagay na, oh, ito, transfer yan. Pirmado yan ng Vice Presidente na I receive the confidential fund na transfer ko. Walang ganun nangyari. Utilized is different from transfer, Contreras and Drilon. Isip-isip rin, kahit dati kang senador, dahil ikaw, Contreras, kahit ano ka, professor ka, wag kami. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react, pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Patuloy nating ipagtanggol si PBBM at si VP Sara dito sa ating channel. Okay? Like and share this video, subscribe, follow Donmar TV para lagi kayong updated sa pagtatanggol natin sa ating Vice Presidente at Presidente. Okay?
See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.